Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Heartwarming Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Isa po akong normal na tao. Ibig ko pong sabihin, nakakalakad, nakakatakbo, nakakakain mag-isa, nagagawa ang mga nais kong gawin, napupuntahan ang mga nais kong puntahan. At isa pa, napakasaya ko sa tuwing nakakarinig ako ng musika na pangsayaw na hindi ko mapigilang sumunod ang aking mga galamay, binti at buong katawan. Sa bawat tunog na animoy ako ay dinala sa sarili kong mundo ng galaw at ritmo na nagbibigay ng labis na kagalakan sa akin. Subalit, lahat ng ito ay nagkaroon ng katapusan nung ako ay 6 na taong gulang. Ang araw na nagbigay ng kirot at labis na kalungkutan sa aking puso. Araw noon ng linggo, ang aking ina ay nagtungo sa bahay ni na lolo at lola. Kaming dalawa lamang ng aking ama ang naiwan sa bahay nung linggong iyon. Nagdesisyon ang aking ama na magpunta kami sa mall upang manood ng sine, kumain ng popcorn at mamili na din ng kaunting pagkain sa supermarket na babaunin ko sa aking pagpasok. Nagawa namin ito ng masaya na nag-iwan ng mga ngiti sa aming mga labi. At nung kami ay nasa biyahe pa uwi, kumakain ako ng sorbetes sa loob ng sasakyan habang nagmamaneho ang aking ama. "Papa, sala!" Wika ko nang bigla akong nakarinig ng bang. At nakita ko, umiikot na ako sa kinauupuan ko at ako ay nawala ng malay. Pagising ko, ang dalawa kong paa ay may simento at ang katawan ko naman may mga bakal na nakakabit na tinamukong pinsala sa nangyaring aksidente. Nakita ko rin na umiiyak si mama habang ilang beses niyang hinalikan ang aking pisngi at ilang beses ding sinabing salamat sa Diyos at ako ay nagising. Ayon sa kanya, ako ay halos 2 linggong comatose. Sa loob din ng mga panahong iyon, ang aking ama ay tuluyan na kaming nilisan sapagkat sa aksidenteng naganap, agad siyang binawian ng buhay. Samantalang ako, dinugtungan nga ang buhay ko, ngunit nagtamo naman ito ng matinding pinsala sa aking katawan. At ang resulta, ako ay isang quadriplegic na paralisado sa mga braso, kamay, binti at paa. Sa madaling salita, ulo ko lamang ang tanging nararamdaman o ang maigagalaw ko ng mag-isa. Matinding kalungkutan ang idinulot sa akin ito. Kasabayan pa dito ang pagiging ulila ko sa ama, na tila ba pinagsabay-sabay ng Panginoon ang mga pagsubok na ito para sa akin. Nakikita ko din sa mga mata ng aking ina ang hirap. Ngunit pilit niyang sinusubukang tumayo o bumangon sa pamamagitan ng kanyang pangiti ng bahagya sa kanyang labi. "Anak, alam kong mahirap pero kailangan mong magpakatatag," wika ni mama habang sinusuklay niya ang aking buhok matapos niya akong paliguan. Na madalas niyang sabihin ito dahil hindi ko mapigilan ang sarili ko na tumangis dahil nais kong maglaro, nais kong abutin ang laruan o ang simpleng paghawak ng remote upang ilipat ang channel ng programa sa telebisyon o ang simpleng pagsubo gamit ng kutsara. At ang sa tingin kong pinakamasaklap ay hindi ko na kailanman mayayakap ng mahigpit muli ang aking ina, na hindi ko na muli ding mararamdaman ang mahigpit niyang yakap sa aking mga kamay. Noong mga panahong iyon, wala ding araw ang lumilipas na kahit anong pagpupursige ng utak ko na utusan ang aking mga kamay o paa na gumalaw, ako na lamang mismo ang sumusuko. At kahit ilang beses akong sumigaw o umiyak, walang nangyayari
dahil nakakapagdagdag lamang ito sa aking pagkadismaya. At sa tuwing ako ay humahagulgol ng malakas, lalo na sa matinding pagkabigo dahil hindi ko pa rin matanggap ang sitwasyon ko, bigla na lamang si mama na tatakbo sa aking direksyon at yayakapin ako. "Anak, tama na. Tama na, pakiusap." Lumuluha niyang sambit. "Ma, bakit sa akin po nangyari to?" Tanong ko sa kanya at nagpatuloy sa aking pag-iyak. Tumingin lamang sa akin si mama at umiling na nangangahulugang maging siya, hindi niya alam ang kasagutan. Wala kaming magawa kundi ang mag-iyakan lamang na mag-ina. At ako ay nagpatuloy ng ganito ng halos mahigit 2 taon na miserable, madilim at nagluluksa ang buhay marahil ganoon din ang aking ina. Sa mga panahong lumipas, hindi pa din nawawala sa isipan ko na lalaki ako ng walang silbi. Nalalaki ako na kailangang meron akong katabi ang magpapakain sa akin, magsisipilyo ng ngipin ko, na mag-iiba ng pwesto ko sa gabi kapag ako ay matutulog. Na sa madaling salita, hindi ako mabubuhay ng walang kasama na literal sa aking tabi. Sa kabila nito, na kahit sinukuan na ako ng aking buong katawan, sinigurado ng aking ina na magpapatuloy ako sa pag-aaral. Hindi ko man gustong gawin dahil sa isip ko, wala na itong magiging saysay pa. Pero ayaw kong mas lalo pang biguin ang aking ina, kaya ako ay nag-aral. Nag-aral magbasa at kalaunan, nagustuhan ko ang asignaturang agham at sipnayan. Nakahiligan ko ding magbasa na pinakatatangi kong hilig na libangan. Na sa pamamagitan nito, marami akong natutunang mga salita, mapatagalog o Ingles, na isa sa mga dahilan kung bakit madali kong nauunawaan ang mga paksa na itinuturo sa aming klase. Dahil hindi ako makakapagsulat, ang pamamaraan ng aking pagsusulit ay may kakaiba o espesyal na paraan para sa akin. Ang lahat ng mga guro sa nasabing paaralan ay sumang-ayon na iyon ang aking gagawin. Hinihiwalay ako sa aking mga kaklase sa tuwing merong eksaminasyon at ang paraan ng pagsagot ko ay ang aking bibig. Katabi ko ang isang guro na siyang nagsusulat sa mga sagot na idinidikta ko, maging ang pamamaraan ko ng pagresolba sa bawat tanong sa sipnayan at ang maging paglipat ng pahina. Hindi lamang iisang guro ang gumagawa nito upang mapatunayang hindi ko dinadaya ang mga sagot ko. Sa aming tahanan naman, kumuha si mama ng taong mag-aalaga sa akin na nagngangalang Kuya Ramon. Nakasama ko sa tuwing ang aking ina ay nasa trabaho at nag-aasikaso sa negosyong naiwan ni Papa. Bukod sa pag-aasikaso sa akin, kasama din sa tungkulin niya ang pagsusulat o gumagawa ng mga takda kong aralin na aking idinidikta. Mabait si Kuya Ramon. Sa katunayan, siya ay nagbobolontaryo sa isang ampunan kung saan may mga batang lalaking merong kapansanan sa pag-iisip o ang mga tinatawag na mental disability. Natuklasan ko lamang ito dahil sa isang senaryong ako ay labis na naiinis. Kasalukuyan noong kami ay gumagawa ng aking proyekto at sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, kahit na sinunod naman ni Kuya Ramon ang mga dinidikta ko sa kanya, pero para sa akin, hindi ito perpekto, hindi ito tama, hindi ako satisfied. Bakit ganyan ang kulay na ipininta mo sa araw? Dapat makikita mo pa din ang kulay ng dilaw at kahel. Yung gawa mo, masyadong matingkad ang kulay ng kahel at hindi na siya mukhang araw. Naiinis kong sambit. Huwag kang mainis, Andres. Pwede ko namang ulitin kung ayaw mo ng kulay. Malumanay niyang sagot.
Kanina pa ako nagsasalita pero hindi ka nakikinig. Nakakapagod ka at nakakangalay ng pangakong paulit-ulit kong sasabihin sa'yo. Kung may silbi lamang ang mga kamay ko, hindi kita kailangan. May pagtaas ng boses kong pananalita. Hindi kita papatulan pero sana naman wag mo akong bastusin, lalo na mas matanda ako sa'yo. At nais kong ipaalala sa'yo na huwag mo kalimutan ang magandang asal na turo sa'yo ng nanay mo. Malumanay pa din niyang sagot, sabay umiling. Alam ko na, bakit hindi tayo magpahinga sandali at samahan mo ako? Dagdag nito. May magagawa ba ako na pigilan ka? Hindi naman ako makakagalaw sa oras na itulak mo ang wheelchair ko. Sagot ko ng pabalang. Okay. Sagot naman niya ng nakangiti. Isinakay niya ako sa sasakyan at matapos ang halos 1 oras na biyahe, nakarating kami sa isang ampunan para sa mga batang lalaki. Ipinaliwanag sa akin ni Kuya Ramon na isa pa din akong maswerteng bata sa kadahilan ng meron akong magulang, meron akong tahanang sinisilungan at higit sa lahat, ramdam na ramdam ko ang pagmamahal ng isang magulang na hindi katulad sa mga batang naroroon, na hindi ako inabandona at ipinagkait ang mainit ng pagmamahal at pag-aaruga ng isang magulang. Magmula nung aksidente hanggang sa senaryong iyon, akala ko pinaparusahan ako ng Panginoon. Pero nung oras na nakita ko ang mga batang naroroon, napagtanto ko na kahit ganito ang sinapit ko, mas nakakalamang pa din ako kahit papaano. Kahit na yumao ang aking ama, hindi kami nahirapan ni Mama dahil may iniwan itong yaman mula sa kanyang negosyo na sumasagot sa mga gastusin ko sa ospital, mga pangangailangan, pag-aaral, at iba pa. Bukod pa dito, meron ding sariling trabaho ang aking ina. Kuya Ramon! Wika ng isang bata doon na nagngangalang Tonyo. Sa unang tingin pa lang at pagkilos, mahalata mong meron itong mental disability na merong pag-iisip na 6 na taong gulang. Ayon ito sa impormasyong sabi ni Kuya Ramon. Noong unang beses ng aming pagkikita, nagtanong siya ng may pautal-utal na pagsasalita. Bakit may gulong ang upuan mo? Hindi ako makakagalaw mag-isa hanggat walang tumutulak sa akin. Sagot ko. Sa kanyang pagka-curious, hinawakan niya ang binti at mga braso ko. At habang si Kuya Ramon nagpapaliwanag kay Tonyo na hindi ko na ito magagalaw at habang buhay na akong ganito. Ang ibig mong sabihin, kapag wala kang kasama, hindi ka alis dyan? Sambit muli ni Tonyo. Tama ka dyan. Sagot naman ni Kuya Ramon. O Andres, iwan ko muna kayo saglit ni Tonyo babalikan kita. Dagdag niya at pumasok at nagtungo marahil sa opisina ng ampunan. Nagpunta sa likuran ko si Tonyo at sinimulan akong itulak at dinala ako sa may palaruan. At sabay iniabot niya sa akin ang isang laruan. Wala akong magawa kundi ang titigan lamang siya. Marahil nakalimutan o hindi napoproseso ang hindi ko pagkuha ng laruan, kaya naman nagkatitigan kaming dalawa ng matagal. Wala ni isa sa amin ang kumukurap hanggang sa ako na ang sumuko at sumagot ako ng, hindi ko maigagalaw ang mga kamay ko. Baka pwedeng iba na lang ang pwede nating ilaro. Yung tipong manunood lang ako. Nakanganganyang sagot na tila ba pinoproseso pa rin ang sagot ko. Hanggang sa nagsimula siyang gumalaw na lumalangoy na freestyle. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, labis akong natawa na tila ba nabigyan ng kaunting liwanag ang aking buhay. Dahil sa labis kong pagkahalakhak, sinabayan din ako ni Tonyo ng tawa at kaming dalawa ay tumatawa hanggang sa ako ay maluha. Nung ako ay huminto ng bahagya sa pagtawa, narinig kong nagtanong si Tonyo ng, bakit tayo tumatawa? At muli, hindi ko na naman napigilang tumawa at ganoon din siya.
Matapos ang araw ng bisita naming iyon, hindi ko inaasahan na magugustuhan ko sa ampunan. Kaya naman, nais kong magtungo doon araw-araw na hindi naman tinutulan ng aking ina. Hindi ko inaakala na ang pagbisita kong iyon ay makakatagpo ako ng bagong kaibigan. Second year ako noon sa sekundarya nang makilala ko si Tonyo, na isang nilalang na mahilig lumangoy. Sa tuwing pumupunta kami ni Kuya Ramon sa ampunan, palagi naming ginagawa ay sinasamahan ko siya sa kanyang paglangoy. Palagi kaming nagpupunta sa sport complex. At doon habang siya ay lumalangoy at inaantay siyang matapos, ako naman ay abalang nakikinig ng musika sa CD player. Sa totoo lang, nung dumating sa buhay ko si Tonyo, unti-unti niyang ibinalik sa akin ang dati kong sigla na matagal ko ng panahong ibinaon. Nakita din ni Mama ang pagbabago sa aking pananalita, aura at ngiti. Bukod dito, ako din ay napalapit sa mga batang naroroon sa ampunan. At sa aking palagay, mas komportable akong sila ang aking makasama kaysa sa mga kaklase ko sa paaralan. Sa pagbobolontaryo ko sa ampunan, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kwento, pakiramdam ko ako ay may silbi, na hindi ako pabigat, na nahanap ko ang isang bagay na kaya kong gawin na mag-isa. At dahil may angkin din akong talino sa ibang mga asignatura, at sa pamamagitan ni Tonyo na aking assistant, nakakapagturo din ako sa mga ibang bata. Si Tonyo ang tagahawak ko ng mga biswal at iba pang kailangan ko sa pagtuturo. Nakalaunan na siya din ang naging kamay ko. Aaminin ko na madalas siyang nagkakamali, pero hindi ako naiinis, bagkos ako ay natatawa o hindi ito pinapalaki at pinapalipas lamang. Nasabi kong ako ay natatawa sapagkat sa tuwing siya ay nagkakamali, madalas siyang mag-wacky face at hihingi ng sorry, na hindi nagtutugma ang ekspresyon ng kanyang muka sa kanyang sinasabi, kaya naman ako hindi ko mapigilang mapangiti. At dahil sa lugar na ito ako ay mas komportable. Dito ko rin napagtanto na marahil ito ang dahilan kung bakit dinugtungan ang aking buhay, na nagbigay muli ng saysay at kahulugan sa aking buhay, na parang natagpuan ko ang bagong daan o landas ng layunin at ang kagustuhang magpatuloy sa buhay. Sa paglipas ng ilang taon, pumayag ang aking ina na maging legal guardian ni Tonyo at siya ay tumira sa aming tahanan. Kahit na madalas kong nasa tabi si Tonyo na halos naging paa at kamay ko, at ako naman ang kanyang tagapagturo upang mawala sa kanyang isipan sa tuwing siya ay kinukutya at tatawaging Bobo. At sa bawat araw na lumilipas, wala kaming mintis na nagre-review ng mga salita gaya ng pangalan niya, ang aming address at numero ng telepono kung sakaling siya ay maligaw. Sa kanyang kondisyon, napakahalaga na ulit-ulitin niya ang mga bagay na ito sapagkat madalas niya itong makalimutan, na isang bagay na maaari niyang magamit kung sakaling siya ay mawala kahit nakasama namin si Kuya Ramon sa tuwing kami ay lalabas. Nagdaan ang panahon, pareho na kaming nasa 8 gulang ni Tonyo at ako ay nakatapos na ng kolehiyo. Bagay na hindi ko inaakala na magagawa ko, lalo na sa kalagayan ko. At nung ako ay nagmarcha sa entablado, kasama ko si Tonyo na animoy siya din ay nagtapos dahil siya ang tumanggap ng aking diploma. Kuya, graduate din ako. Nakangisi niyang sambit. At ang aming rutina ay hindi kailanman minsan nagbago. Araw-araw pa din kaming nagpupunta sa sport complex at gabi-gabi pa rin niyang sinasabi ang, Kuya, hindi ka aalis dyan, di ba? Hindi mo ko iiwan. Kailan ba ako nakagalaw ng mag-isa nang hindi ka kasama? Sagot ko. Oo nga, nakangiti niyang sambit.
Subalit isang araw, habang naroroon kami sa sport complex, bigla itong tumigil sa paglangoy at umahon sa swimming pool, sabay may hinabol na isang babae na nakasuot lamang ng swimming trunks. Nagkataon noon si Kuya Ramon ay lumabas saglit at ilang beses man akong sumigaw na tinawag ang kanyang pangalan. Hindi si Tonyo lumilingon. Hindi ko siya masundan dahil sa walang kwenta at silbi kong katawan. At nung araw na iyon, siya ay nawala. Humingi kami ng tulong sa mga awtoridad, ngunit sila ay wala ding magawa. Hindi ko mapigilang sumigaw na wala silang kwenta, na wala silang silbi, na sila tong binigyan ng mga paa upang gumalaw. Hindi nila magawa ang kanilang tungkulin. Para ako muling pinagtakluban ng kadiliman ng langit dahil ang nag-iisa kong karamay, kaibigan at kapatid ay nawala din sa aking piling. Lumipas ang isang linggo, hindi pa din siya nahanap kahit na naglagay ako ng pabuya. At sa mga panahon ding ito, nawawalan na ako ng pag-asa na makikita ko pa siyang muli. Sa labis ng aking pagkalungkot, idinaan ko muli ito sa galit o sigaw dahil hindi ko maintindihan kung bakit sa akin na naman ito nangyari, kung bakit ganitong suliranin ang ibinato sa akin ng kapalaran, na hindi pa ba sapat na kunin ang aking mga kamay at paa bilang parusa ng kung anumang aking kasalanan, na kailangan pang dagdagan palalo ang aking hirap at dusa. Hindi ko talaga ito maintindihan. At sa pagkakataong ito, labis na puot ang nararamdaman ko sa poong may kapal. Ngunit, nais ko mang ipagpatuloy ang aking pagkasuklam ko sa itaas. Hindi ko ito maipagpatuloy dahil sa pangaral sa akin ni Mama. At inuutusan niya akong sabayan siyang magdasal. Araw-araw pa din akong nagpupunta sa sport complex na umaasang babalik si Tonyo. Hanggang sa halos isang buwan ang lumipas magmula noong siya ay nawala. Nakita ko si Tonyo na may kasamang matandang babae. Akala ko isa itong panaginip, ngunit ito ay totoo at siya ay bumalik. Noong si Tonyo ay 5 taong gulang, siya ay lumalangoy sa nasabing sport complex kasama ng kanyang ina. Ngunit sa kanyang pag-ahon, ito ay hindi na niya makita. Na dito, inabando na siya ng kanyang ina. Na ngayon may katuturan dahil ito pala ang dahilan kung bakit araw-araw si Tonyo na nag-aaya na mag-swimming sa nasabing sport complex sapagkat inaantay niyang bumalik ang kanyang ina. At ayon sa matandang babae na kanyang ina, yumao daw ang ama ni Tonyo noon at wala siyang trabaho. Mas nilamon siya ng pagkaduwag kaya naisipan niyang abandonahin si Tonyo lalo na sa kondisyon nito. At nung araw na nawala si Tonyo, naisipan niyang bumalik na kahit halos 2 dekada na ang lumipas, inuusig pa rin siya ng kanyang konsensya. At nung araw na naisipan niyang bumalik, nagkataon naman na naroroon si Tonyo na lumalangoy at nakita siya. Balak niyang hindi na sana ihatid si Tonyo sa amin. Balak niyang hindi na ipaalam sa amin na nasa kanya ito. Ngunit si Tonyo ay hindi mapakali dahil ang bukang bibig niya ay hindi pwedeng mag-isa si Kuya. Hindi pwedeng walang kasama si Kuya, na kailangan ni Kuya si Tonyo. At sa bawat gabi, gumigising ito at tinatawag ang pangalan ko. At kahit mabigat sa kanyang dibdib, ibinalik niya sa amin si Tonyo. Hindi ko kailanman maiintindihan ang ginawang pag-abandona ng ina ni Tonyo sa kanya. Ngunit kahit na baliktarin ko ang mundo, siya pa rin at siya pa din ang nagsilang kay Tonyo.
na hindi ko mabubura sa kasaysayan na siya ang kanyang ina. At dahil mas pinili ni Tonyo na tumira na kasama ako, inirespeto ito ng kanyang ina at dumadalaw-dalaw ito ng madalas sa amin. Sa ngayon, magkasama pa din kami ni Tonyo na nakatira sa bahay. Bumalik ang dati naming rutina na laging kasama ko kahit saan ako magpunta, sa negosyo ni Papa, sa pagbobuluntaryo sa ampunan o sa sports complex. Alam kong batid niyang hinding-hindi ko siya aabandonahin na palagi niyang tanong sa akin gabi-gabi, "Kuya, hindi mo ako iiwan, di ba?" "Eh paano ako gagalaw kung hindi kita kasama?" Sagot ko. Oo nga, brothers for life." Nakangiti niyang sagot. Pinoy Cafe Story. Oo, brothers for life. Sa isip-isip ko, sabay ngumiti ng bahagya. Pangalawang video. Lumaki ako sa Maynila. Ang bahay namin ay gawa sa tagpi-tagping mga plywood, mga may kalawang na bubong na yero. Hindi lamang ang aming pamilya na may ganoong uri ng bahay. Sa katunayan, isa lamang ang aming pamilya sa napakaraming pamilya ang nakatira sa lupang hindi namin pagmamay-ari. At ang bahay kung saan nakatayo ang aming barong-barong ay sa tabi ng riles. Sa parehong lugar na ding ito nakilala ko ang aking misis. Ang totoo niyan, kababata ko siya. Kasama ko siyang naglalaro ng mga pambatang tradisyonal na usong-usong laro noon, gaya ng tumbang preso, luksong tinik, Chinese garter, habulan at iba pa. Ako ay lumaki kasama ang aking ina. Isa siyang single mom dahil ang sabi niya, yung lalaking nakabuntis sa kanya na nobyo niya noon ay nakikipag-inuman daw ito ng isang hapon nang masangkot sa isang gulo. Siya ay nasaksak sa tiyan. Ang pagkatama ng kutsilyo sa kanyang tiyan ay sa bahagi ng kanyang atay at kidney. Kaya naman hindi na siya umabot sa ospital. 7 buwan daw buntis noon si nanay sa akin, kaya naman napakahirap para sa kanya na mawala ng mahal sa buhay at naiwang mag-isa upang magtrabaho para sa aming dalawa. Gayunpaman, ako daw ang dahilan kung bakit kailangan niyang kumilos at hindi mawala ng pag-asa at gana na magpatuloy sa buhay. Nung oras na nasilayan niya ako nung ipinanganak niya ako, ipinangako niya na gagawin niya ang lahat para lang makapag-aral ako kahit makatapos ako ng elementarya lamang. Dahil kapag marunong kang bumasa at sumulat, hindi ka lalamangan ng iba at hindi ka magiging ignorante. Kaya madalas niyang sabihin nung bata pa ako na mag-aral ako ng mabuti. Nakakuha siya ng maayos na trabaho nung ako ay 8 taong gulang bilang isang janitress sa isang gusali sa May Binondo. Dito, hindi lang ako napag-aral ni nanay sa elementarya, napagtapos din niya ako ng sekundarya. Habang si nanay nagtatrabaho sa araw, sa tuwing tapos ng klase, madalas akong lumalabas ng bahay para makipaglaro sa mga ibang kabataan sa lugar. Dito ko nakilala si Saling na tawag sa kanya ng karamihan pero ang tunay niyang pangalan ay Maganda. Pareho kami ng paaralang pinasukan pero ni minsan hindi kami naging magkaklase mula nung elementarya hanggang sekundarya dahil mas matanda ako sa kanya ng 1 taon. Kilala akong Toto dahil Toto din ang pangalan ng aking ama kaya dito nila ako sinimulang tawagin sa ganoong pangalan. Naging malapit kami ni Saling dahil magkasama kami minsan na magtinda ng sampagita tuwing linggo sa may simbahan tuwing hapon. Nais kong makaipon ng pangbaon kaya naman malaking tulong na kapag meron akong 20 pesos na naipon para hindi na ako manghihingi ng pera kay nanay. Si Saling ay nag-iisang anak din. Ang kanyang ina ay yumao nung ipinanganak siya sa bahay nila. Dinugo daw ito matapos siyang ipinanganak. At ito ang sanhi ng pagpanaw ng kanyang ina. Lumaki siya sa kanyang tiyahin na kapatid ng kanyang ina. Ang kanyang ama naman ay nagpaalam lang na bibili ng tinapay nung siya ay 3 taong gulang. At matapos daw ng araw na iyon, hindi na bumalik ang kanyang ama. Kaya dinala siya ng mga awtoridad sa pinakamalapit niyang kamag-anak. At magmula noon, lumipat siya dito sa aming lugar. Nung panahon na kami ay nasa sekundarya, dito umusbong ang aming pag-iibigan at hindi nagtagal, naging magkasintahan kami.
Lumipas ang panahon, ako ay nakapagtapos ng sekundarya. Na nakita ko si nanay na nagpunas ng muka nung makita niya akong umakyat ng entablado. Wala man akong nakuhang karangalan o medalya. Ayos na sa kanya ito. Ang mahalaga, nakatapos ako ng pag-aaral. Ipinasok niya ako bilang janitor sa parehong gusaling pinapasukan niya. Kaya hindi ako nahirapan na maghanap kaagad ng trabaho. Natutuwa ako dahil nakapagsimula na akong maghanap buhay na mas malaki ang kita kaysa sa 20 o 50 pesos sa pagtitinda ng sampagita. At dito din sumagi at nagsimulang mangarap na nais kong pakasalan si Saleng balang araw. Ngunit bago ko muna gawin ito, nais ko munang makaalis sa tinitirhan namin sa Riles. Kahit na mangupahan, at least kahit papaano, mas maayos, hindi tumutulo kapag tag-ulan, hindi inaalala na isang araw darating muli ang awtoridad at pipilitin ang mga nakatira doon na umalis. Nakahanap ako ng mauupahan malapit sa gusaling pinapasukan ko. Maliit, walang kwarto, pero ayos na sa amin ito para kay nanay. At kasya pa si Saleng sakaling sumama siya sa akin sa oras na nakatapos siya ng sekundarya. Hindi na namin inaalala na tumutulo ang bubong dahil maayos ang bubong at nakasementado na ang aming tinutuluyan. Subalit ang masayang buhay ko ay nabasag nung nagkaroon ng sakit si nanay. Nakinuha kaagad ang kanyang buhay, ilang buwan lamang ang nakakaraan magmula noong matuklasan namin ito. Sa aking pagdadalamhati, na sa tingin ko hindi ko makakayanan kung wala si Saleng sa buhay ko. At dumating ang panahon na dito ko na siya inayang magsama kaming dalawa. Hindi naman tumutol ang kanyang tiyahin dahil matagal na niya akong kilala. Sa pagsasama naming dalawa, napagpasyahan namin na hindi kami magkakaanak dahil sa lugar kung saan kami lumaki. Nasaksihan namin ang maraming bata na kulang sa lahat, sa pagkain, sa nutrisyon, at maging sa edukasyon. Lalo na pareho ang aming sweldo ay maliit na kasya lamang para sa aming dalawa. At kung nanaisin naming maranasan ang panonood ng sine, kumain sa isang kainan, kailangan pa naming mag-ipon para lang waldasin ng isang araw. Kaya ang mainam na solusyon ay iipunin na lang namin ito dahil sa oras na kami ay tumanda, kakailanganin namin ng salapi para sa aming pampagamot. Dahil wala kaming aasahan kundi ang aming mga sarili lamang. Kasabayan nito, sinubok din kami ng kapalaran. Kasama ako sa nasisante dahil natuklasan ng isang namamahala ng gusaling iyon na mayroon akong isang kasamahan na nagnakaw na mga kagamitan doon sa opisina. At hindi lamang ako ang janitor doon, lahat kami ay nadamay at pati kami ay nawalan bigla ng trabaho. Naganap ako ng ibang trabaho bilang janitor pero walang tumatanggap sa akin dahil ang ibang gusali ayaw akong tanggapin dahil sa nangyaring insidente. Kaya magmula ng araw na iyon, kung ano-anong trabaho ang pinapasok ko para lang kumita ako ng isang buong araw. Gaya ng bilang delivery boy, tagabuhat ng sakong bigas mula sa truck papunta sa warehouse na imbakan, nagkarpintero at marami pang iba. Ganito ang buhay namin sa mga nagdaang panahon at dumating ang araw na ika-5 naming anibersaryo bilang mag-asawa. Nais ko siyang bilhan ng magandang damit. Nais ko siyang bilhan ng magandang bulaklak o tsokolate. Nais ko siyang regaluhan ng magandang gamit. Ngunit pagtingin ko sa pitaka ko, meron lamang itong 200 piso. Hindi ko mapigilan na mapaluha dahil hindi ko magawang mapaangat ang buhay namin. Pero desidido pa din ako na ipagdiwang namin ang aming anibersaryo. Kaya inaya ko siyang kumain sa kainan sa Chinatown. Pumasok kami sa isang kainan na nagtitinda ng noodles at dumplings. Noodles para masumaba pa ang panahon ng aming pagsasama. Hindi madami ang aming na-order. Sakto lang dahil kailangan ko pang magtira kahit 50 para meron akong pamasahe. Kumakain kami parehong nakangiti at nagbatian ng happy anniversary sa isa't isa. Hanggang sa merong isang natitirang dumpling sa plato. Nais ko siyang kainin dahil hindi pa ako busog. Pero hindi ako maka-order ng isa pa dahil wala na akong ipambabayad.
At dahil nais kong ipakita sa misis ko na importante siya sa akin, kaya sabi ko, Sal, sa'yo na yung dumpling. Ngumiti siya at tumango. Numasandaling iyon, nais ko siyang pigilan. Nais kong sabihin, huwag mong kainin yan, bigay mo na lang sa akin. Hanggang sa nakita kong tinusok niya ito ng tinidor at isinawsaw sa toyo na may chili sauce at bigla niyang inilagay ang dumpling na ito sa aking mangkok sa ibabaw ng kaunting kanin. Sabay sabing, kainin mo yan, Toto. Hindi ko alam pero biglang tumulo. Hindi lang tumulo bagkos bumuhos ang luha ko. Hindi ko napigilan na umiyak. Hindi lang simpleng iyak bagkos mahinang paghikbi. Pero batid kong napansin ito ng mga tao sa aming paligid, lalo na nung nagtanong sa akin si Saleng kung anong nangyayari at bakit ako tumatangis. Napaluha ako dahil dito ko napagtanto na tunay ngang mahal ako ni Saleng, na kahit alam kong hindi siya busog, handa siyang magsakripisyo para sa amin o sa akin. Dito ko napagtanto na hindi ko binigay ang buong buo para mabigyan siya ng magandang buhay. Isinakripisyo na niya ang hindi pagkakaroon ng anak, pati ba naman ang gumaan ang buhay namin, hindi ko pa maibigay sa kanya. Isa akong malaking hangal dahil ang laki ng pagkukulang ko sa kanya. Nais kong sabihin sa kanya kung ano ang nasa isip ko, pero walang lumabas na salita kundi salamat ang nasabi ko. Magmula nung araw na iyon, hindi lang isang trabaho kundi 2 o 3 para mas malaking kita ang maiuwi ko para sa amin. Ibinubuhos ko ang aking buong lakas hindi lang 100% kundi 1,000% upang maging maganda ang aking pagtatrabaho. Ibinibigay ko din ang lahat ng kita sa kanya at ipinaubaya ang pag-iipon at pag-budget ng aming kita kay Saleng. Hanggang sa isang beses, kumakain ako sa isang karinderya na hindi ko sinasadyang marinig ang usapan ng kabilang lamesa na grupo ng mga kalalakihan. Lahat sila ay kumuha ng kurso sa TESDA at matapos nilang makuha ang kursong iyon, maaari silang kumita ng mas malaki kumpara sa dati nilang naging trabaho. Nagtungo ako sa nasabing gusali at dito ko natuklasan na hindi aabuti ng 4 na taon para lang makatapos ka. Para sa akin, magandang oportunidad ito para sa amin. Napag-usapan namin ito ng masinsinang mag-asawa at pareho naming napagkasunduan na ako ay mag-aaral ng ilang buwan upang subukan ang aming kapalaran. Nagtapos ako ng Shielded Metal Arc Welding 1 and 2. Kasabayan nito, dito din ako nagka-ideya na pumasok sa barko. Gaya ng iba kong mga kaklase, sumunod din ako sa kanila at nag-apply din. Marahil sa gabay ni nanay at ng Diyos, ako ay isa sa mga pinalad na nakuha sa trabahong iyon. Unang paglalayag ko ng 6 na buwan, naghahalong lungkot at saya. Malungkot dahil magkawalay kami ni Saleng. Masaya dahil maibibigay ko na sa kanya sa wakas ang kaunting kaginhawahan sa buhay. Ilang taon na ang lumipas. Nagbigay din ito ng daan upang kami ay magkaroon ng pamilya. Meron kaming isang supling na ngayon pinagkakaabalahan ni Saleng upang hindi siya malungkot sa tuwing ako ay nakasakay sa barko. Sa tuwing nasa barko ako, hindi ko maiwasang mag-isip habang nakatingala sa langit. Kung hindi dahil sa dumpling na iyon, hindi pa ako gaganahan at kikilos. Kung minsan, kailangan mo lang talaga ng magtutulak sa'yo para ikaw ay humakbang sa daan na nais mong tahakin. Pangatlong video. Galing ako sa may kayang pamilya. Hindi ako kailanman nakaranas ng pagigipit o pagkukulang sa mga material na bagay. Lumaki ako sa piling ng aking ama at ate. At sa katunayan, napakalaki ng agwat ng edad naming magkapatid. Halos 2 dekada ang pagitan ng aming edad. Nung nagpakasal ang mga magulang ko, bata pa lang ang aking ina at ipinanganak niya si ate na matagal na panahon bago ako nasundan. Pero sa tingin o pakiramdam ko, wala silang balak na magdagdag pa ng anak o magkaroon ng kapatid si ate dahil halata naman lalo na sa mga panahong lumipas. Hanggang sa umidad ng mahigit 40 ang aking ina at sa di inaasahan ito ay nabuntis. Naalala ko nung sinabi ni ate na masaya silang lahat nung malaman nilang nagdadalang tao ang aking ina.
Ngunit ang saya ay napalitan ng lungkot noong oras na ako ay ipinanganak niya. Isa ang aking ina sa mga babaeng nagkaroon ng komplikasyon habang nanganganak na kahit sa lapi, hindi kaya nitong pigilan. Na may mga magagaling na doktor na nasa magandang ospital. Ngunit lahat ng ito ay baliwala at nawala ng saysay dahil hindi nila nasagip ang buhay ng aking ina. Sa isang musmos na tulad ko, hindi ko maikakaila na habang lumalaki ako, meron akong lungkot na nakatago sa aking puso. Lungkot at inggit dahil hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makita, mayakap, mahawakan ang aking ina. Kaya ang tumayo kong ina ay walang iba kundi ang ate ko na siyang madalas magpaalala sa akin ng mga dapat gawin, mga takdang aralin, mga tamang pagsagot na ituwid ang mga maling gawain. Ngunit, lahat ng ito ay hindi ko napapahalagahan dahil ang tangi lamang tumatakbo sa isip ko sa tuwing maririnig ko ang kanyang paninermon ay hindi siya ang aking ina. Kapatid ko lang siya at hindi ako obligadong sundin siya. Nakakahiyamang aminin pero lumaki akong matigas ang ulo. Nung kabataan ko, isa akong bulag. Hindi literal na bulag kundi bulag na makita ang tunay na pagmamalasakit at pagmamahal ng aking kapatid at ng aking ama sa akin. Na puro ang nakikita ko ang mga negatibo nilang komento at base dito, isasara ko na ang aking isip para hindi na intindihin ang kanilang mga sasabihin. Ang aking ama naman ay kahit na abala, kada lingguhan sinusubukan niyang maglaan ng panahon at oras para sa akin. Muli, hindi ko ito mapahalagahan dahil ang nakikita ko ang 6 na araw niyang abala at wala sa bahay kaysa ang isang buong araw na nais niyang magkaroon kami ng bonding bilang mag-ama. Pilyo, matigas ang ulo, madalas makipag-away o masangkot sa gulo. Sa madaling salita, spoiled brat at self-righteous. Ganyan ko mailalarawan ang aking buhay noon. Na nagresulta na madalas na pangaral sa akin na naging dahilan upang pagsimula ng galit at inis ko sa kanila. Hanggang sa natuklasan namin na ang aking ama ay mayroong malubhang karamdaman at hindi nagtagal siya ay pumanaw. 10 taong gulang ako noon nung tuluyan na kaming naulila sa magulang na magkapatid. Dito ko din nalaman na ipinamana ng aking ama ang lahat ng ari-arian nito sa pangalan ng kapatid ko. Dito pa lang, mas lalong lumaki ang galit ko sa kapatid ko dahil kinuha niya ang lahat, pati mana, na wala man lang natira para sa akin. Dito ko inisip na tama nga talaga ang hinala ko na hindi nila ako mahal at wala silang pakialam sa akin. Bakit hindi ako iniwanan ng mana ni Daddy? Pagalit kong tanong kay ate. Ngunit ang aking kapatid ay hindi umiimik o sinagot ang tanong ko. Kaya magmula noon, wala akong magagawa na dumepende sa aking kapatid. Sa mga panahon ding ito, si ate ay kasal na at meron na ding sariling pamilya. At dito din ako nagsimulang tumira kasama nila. Sa mga panahong lumipas na kasama ko sila, hindi na bago ang asal ko. Kaya madalas niya akong pagsabihan, kasabayan nito nasanay na ako kaya parang normal na rutina sa akin ito. Ang akala ko ang buhay ko kapiling ang ate ko ay katumbas ng nasa impyerno. Ngunit may mas ilalala pa pala ito. Ilang taon ang lumipas matapos akong manirahan sa bahay ng aking kapatid, siya ay naaksidente. Pababa siya ng hagdanan nang siya ay natapilok at tumama ang kanyang ulo. Nung una okay pa siya, nakatayo at sabi niya sa kasambahay, ayos lang daw siya. Pero makaraan ang ilang oras, dito na siya nakaramdam ng matinding sakit sa ulo. Dito na siya dinala sa ospital at makaraan lang ang ilang araw matapos siyang ma-admit sa ospital, siya ay tuluyan ng lumisan. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay epidural hematoma o hemorrhage sa ulo. Noong mga sandaling iyon, ang lahat ng kalungkutang nararamdaman ko ay idinadaan ko sa galit. At yung bayaw ko, hindi na nakapagpigil o nakatiis at dito na nagsimula ang paghihirap ko sa buhay. Tama na, hindi ko na kaya ang hayop mong pag-uugali. Kung noon, tinitiis ko lang dahil nandito ang ate mo pero ngayong wala na siya, hindi kita pagtsatsagaan lalo na sa ugali mong bastos. Galit niyang sambit. Akala ko mabait ang bayaw ko dahil hindi siya kailanman nang himasok sa aming magkapatid pero mali ako ng akala at sumagot ako ng, sige, aalis ako dito pero kukunin ko yung natitirang perang binigay ni Daddy kay ate. Anong pera?
Yung pera ng ate mo dahil kasal kami, pagmamayari ko ito. Kahit saang korte mo pa ako dalhin, iisa lang ang sasabihin sa'yo ng mga ito. Sagot niya. Walang yaka, ang kapal na mukha mo, mukha kang pera. Pagalit kong sambit. At nasundan pa ito ng pagmumura na hindi magandang mga salitang lumabas sa bibig ko. Na lalong ikinagalit ng aking bayaw at sumigaw ng, lumayas ka dito. Layas, hindi ako magtsatsaga sa tulad mo. At lalong hindi ka magandang halimbawa sa mga pamangkin mo at napakabastos ng bibig mo. Nakita ko ang kanyang mukha na seryoso. At 2 araw lang mula nang sabihin niya ito, pinadala niya ako sa probinsya ng aking ama at doon ako tumuloy sa malayo naming kamag-anak. Wala pa akong 18 nung pinalayas niya ako sa kanilang tahanan. Labis na depresyon ang naramdaman ko. Dito ko naramdaman na talagang ako na lang mag-isa sa mundo. Lalo na hindi ko naman makilala ang mga taong tutuluyan ko. Dahil sa taas ng ego at galit ko sa mundo, ipinagpatuloy ko pa din ang mali kong nakagawian. Anong klaseng ulam to? Ang pangit ng lasa, hindi ako kumakain yan. Pabalang kong sambit sa tiya ko. Hindi siya umimik, pero nakita kong umirap ang kanyang mga mata at kinuha niya ang platong nakahain sa mesa. Ang akala ko papalitan niya ang ulam o ipagluluto ako ng ulam. Pero ang ginawa niya, yung nasabing pagkain na dapat sana ay kakainin ko, ay ipinakain niya sa aso at iniwan akong mag-isa. Pero bago siya umalis, nagsalita siya ng, hindi uubray ang ganyang mong ugali sa akin. Kung ayaw mong kumain, edi wag kang kumain at lalong wag mong aasahan na ako pa ang mag-a-adjust sa'yo. Sabay tumalikod at ibinagsak ang maduming plato sa lababo. Sa unang pagkakataon, dito ako nakaranas ng gutom dahil lamang sa kahangalan ko. Napansin ko din sa probinsya, lahat sila ay tulong-tulong. May kanya-kanyang toka sa mga gawain, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa pagtulog. Napansin ko din na sila ay masaya na kahit hindi ganoon karangya ang kanilang buhay. Malapit lahat sa isa't isa ang bawat miyembro ng kanilang pamilya. May malasakit, mabait, nagtutulungan at nagdadamayan. Noong pangatlong araw ko nang hindi kumakain, dito na ako nagdesisyong baguhin ang aking pamumuhay. Lalo na ngayon, wala akong maasahan, masasandalan kundi ang sarili ko lamang. Hindi ako dapat umasa sa iba, dumepende sa iba, at lalong-lalo na walang magtsatsaga sa ugali at kilos ko kung ito ay barubal. Tiya, pasensya na po, hindi ko na po uulitin. Pagmamakaawa kong sambit, habang nakayukom ang aking mga kamao. Hirap man akong gawin ito pero kailangan kong magpakumbaba. Ayan, dapat lang makisama at matuto ka, sagot niya. Magmula noon, mas maayos ang pakikitungo nila sa akin at ganoon din ako sa kanila. Tumutulong sa gawaing bahay, nagpapakain paminsan-minsan ng kanilang mga alagang hayop at iba pa. Nakikipagtawanan na din ako sa pagkainan kapag kami ay nagsasalo-salong kumain. Ganito pala ang pakiramdam kapag trinato mo ng kabaitan ay ganoon din ang balik sa'yo, sa isip-isip ko. Nagpatuloy ng ganito ang aking buhay at sa mga lumipas na panahon, nagkaroon din ako ng mga mababait at palaaral na kaibigan na naimpluwensyahan din nila akong mag-aral dahil tanging edukasyon lamang ang tutulong sa akin para makahanap ako ng trabaho, lalo na sa Maynila. Hanggang sa 3 araw bago ang aking graduation sa sekundarya. Nakita ko nandoon ang aking bayaw na nakaupo sa sala. Kaya naman laking gulat ko dahil ilang taon kong nakatira sa probinsya. Ni hi o hello sa kanya wala akong natanggap. Gayunpaman, nakaramdam ako ng tuwa dahil nakakita ako ng pamilyar na muka. Nung nagsimula siyang magpaliwanag kung bakit siya naroroon, dito na ako nagsimulang umiyak. Ibinigay niya sa akin ang isang bankbook. Sabi niya, isa ito sa mga habili ng kanyang misis. Nung ipinamana ng aking ama lahat sa pangalan ng ate ko, ang totoo niyan, ito ay hinati sa aming dalawa. Ngunit ako ay minor de edad noon, walang alam at kung ibibigay ito kaagad sa akin, paniguradong baka malulong ako sa anumang bisyo o pwedeng ako ay mapahamak o makulong na gamitin ang salaping iyon sa hindi tama. At upang maiwasan ito, nakasaad sa utos ng aking ama na ibibigay ang laman ng bankbook sa akin sa oras na ako ay makatapos ng sekundarya.
Iyon ang gagamitin ko panggastos at pangbayad matrikula para sa kolehiyo. Ngunit may isang mahigpit na kondisyon na ibibigay lamang ito sa akin kung ako ay nagbago o nagpakabait o hanggang sa ako ay bumait. At bago pa maaksidente ang kapatid ko, plano na niya akong patirahin sa tiyahin ko dahil nagbabaka sakali siyang makatulong ito sa aking magbago. Na matuto akong magpakumbaba na hindi porket may pera o kaya may pribilehiyo ka sa lahat ng bagay na ibang tao ang makikisama sa'yo at susundin ang nais mo. At lalo na hindi porket nakakalamang sa iba ay aasta akong binili ko ang pagkatao nila o manapak ng mga taong mababa ang lebel sa lipunan. Na lahat ng ito ay maling-mali na kailangang baguhin. Lumuluha ako dahil isa akong malaking hangal na isiping tuluyan na akong pinabayaan ng aking pamilya. Ni daddy at ni ate, na pati ng bayaw ko. Hindi totoong walang paki sila sa akin, na hindi totoong mukhang pera ang bayaw ko. Huli ko na napagtanto na nais lamang nila akong tulungan. Tulungan na tahakin ang tuwid at tamang daan na maayos ang buhay. Hindi ko maiwasang kumirot ang aking dibdib dahil hindi maayos ang relasyon ko sa kapatid ko, maging sa aking ama. Na nakaramdam ako ng matinding pagsisisi sa katigasan ng aking ulo, sa kayabangan at sa pagiging bastos. Tahan na Dylan, ang mahalaga ikaw ay nagkusa, ikaw ay natuto. Wala namang perpektong tao sa mundo at lahat tayo ay nagkakamali. Pero palaging merong pagkakataong baguhin ito. At pasalamat din tayo sa Panginoon dahil natulungan ka niyang ituwid ang buhay mo. Wika ng bayaw ko. Kuya, patawad. Patawarin mo ako sa lahat ng pagsagot ko ng pabalang, pagmura at pagiging bastos. Kung may babalik ko lang sana, nais kong yakapin si ate. Nais ko sanang sabihin sa kanya na patawad. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat, kuya. Umiiyak kong sambit. Hinawakan niya ang balikat ko at saka tumango ng bahagya na nangangahulugang pinatawad na niya ako. Ipagpatuloy mo lang ang nasimulan mong magandang gawain. At kung makatapos ka sa kolehiyo, tiyak kong mas magiging panatag at masaya ang ate at daddy mo sa itaas, sabi niya. Maraming salamat kuya, sambit ko. Lumipas ang panahon. Nakatapos na ako ng kolehiyo at nakakuha na din ako ng trabaho. Nakasabayan din ang panahong ito, ibinigay na lahat sa akin ng aking bayaw ang natitirang pamana sa akin ni daddy nung ako ay umidad na 24 na gulang. Naging maayos na din ang relasyon ko sa bayaw ko at mga pamangkin ko. Na ngayon, hindi na ako nag-iisa at may kagalakan na din sa puso ko. Kapag naalala ko ang nakaraan, hindi ko maiwasang ikumpara ang sarili ko sa pako na hindi ito lulubog hanggat hindi ito pinupukpok ng martilyo. Na kung hindi rin ako pinukpok, hindi din ganito ang buhay ko. Pang-apat na video. Sa syudad na kilala kung saan maraming krimen, maraming may hirap, maraming mga pamilya ang iligal na nagtatayo ng kani-kanilang mga tahanan o barong-barong na kung saan sa paningin ko ay palagi akong napapalibutan ng makapal na hamog na kawalan ng pag-asa sapagkat kahit hindi ko man nais magkaroon ako ng eksistensya dito sa ating mundo, ngunit ako ay isinilang. Gayunpaman, kailangan kong makipaglaban upang mag-ukit ng landas laban sa madilim at magulo kong buhay. Ako ang panganay sa aming 3 magkakapatid. Maagang nagkaisip, maagang naging magulang sa aking mga kapatid. Maagang sumalo ng responsibilidad. May mga pagkakataon na hindi ko mapigilang mainggit sa ibang mga bata sapagkat tila ba wala silang pasa na problema. Na tila ba malayang nakakapaglaro, malayang nakikipagtawanan at malayang nararanasan ang maging bata. Sa aking sitwasyon, isa ng pribilehiyo ang makanood ako ng telebisyon sa araw. Nakakalungkot isipin na sa musmus kong edad, ganitong klaseng buhay na ang nakaguhit sa aking kapalaran. Dahil ang mga magulang ko ay isa sa mga masasabi mong salot sa lipunan. Tunay ngang kahiyahiyang aminin o ibunyag ang tungkol sa aking ama sapagkat isa siya sa mga taong gumagamit o isang lulong sa ipinagbabawal na gamot.
Samantalang ang aking ina naman ay ibinebenta ang sarili upang magbigay ng aliw. Sa ganitong klase ng magulang, maaga akong natuto at natuklasan ang realidad ng hirap, sakit, gutom na naging sandata ko upang ako ay maging matatag. Akala ko noon ang trabaho ni nanay ay isang waitress sa isang kainan. Marahil noon ito ay totoo. Marahil isa nga siyang tunay na waitress. O marahil iyan ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko dahil ang katotohanan, nung nagkaroon ako ng ideya hingil sa kanyang tunay na trabaho, hindi ko mapigilang masuka sa kita na inuuwi niya sa amin upang magkaroon lamang ng laman ang aming mga sikmura. Dahil sa tuwing uuwi ang aking ina mula sa kanyang magdamag na trabaho, palagi itong tulala. Mababasa mo sa kanyang ekspresyon ng muka ang lungkot, suklam at pandidiri. Kaya naman pakiramdam ko, maging siya ay hindi niya nais ito. Kasabayan nito, nakakalungkot ding isipin na hindi ko na nasaksihan ang masigla at punong-puno ng magandang aura ang aking ina bago pa siya humantong sa ganitong klase ng buhay. Na naimpluwensyahan siya ng kanyang sariling demonyo na pasukin ang mundo ng prostitusyon bilang kanyang pangunahing pinagkakakitaan. Palaging malabo ang aking paningin sa mga araw na lumilipas dahil madalas kong masaksihan ang paulit-ulit na pagsisira nila sa kanilang mga sarili. Ang aking ama, nakadalasan, laman ng mga manginginom sa kanto na madalas madaming iginugugol kasama ang kanyang mga kaibigan na uminom ng alak o gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Siya ay isang figura na minarkahan ng mga galos ng isang buhay na nabaon sa bisyo. May mga pagkakataon naman akong nasasaksihan na siya ay matino, na nasa wisyo, ngunit palagi itong panandalian lamang, na tila ba maihahalin tulad ko sa isang kidlat sa tuwing merong malakas na buhos ng ulan. Ang pagbalot ng kahirapan sa akin o sa aming magkakapatid ay hindi mapagpatawad, na maraming bagay na kami ay pinagkaitan, gaya ng luho, maayos na buhay, matinong ama, seguridad at maging ang kawalan ng pag-asa. Sa tuwing binabalikan ko ang aking buhay ng nakaraan, ang una ko kaagad na iisip ang gutom. Yung walang tigil na humpay na paggulo ng aking sikmura, yung pagtulog sa gabi na walang laman ang tiyan. Yung ramdam na ramdam ko ang pagpitik ng aking pulso na sumasabay sa bawat pagkaing naiisip ko na nagpapalala ng aking pagkagutom. Bukod dyan, tila ba ang pangit kong kapaligiran sa aming tahanan ay hindi ako nakakatakas sapagkat maging sa eskwelahan, palagi nitong ipinapaalala kung anong klase ng meron akong magulang. Nung ako ay nagsimulang mag-aral sa elementarya, madalas akong tuksohin na anak ng adik ng mga kaeskwela ko. Sa pagpasok ko sa paaralan, karamihan sa kanila, mga kaklase ko man o ang mga magulang nila, merong pagmamata sa kanilang mga tingin. Kapag naririnig ko naman ang kanilang mga tukso sa akin, hindi ko maiwasang magalit sa kapalaran kung bakit ako ang nakakaranas nito. Hindi ko magawang lumaban o itanggi ang kanilang mga paratang dahil pawang katotohanan lamang ito. Kung sasabihin kong, hindi totoo yan, hindi ako anak ng adik, tumigil kayo, mas lalo lamang madaming tawa at ngisi ang matatanggap ko. Ang dahilan kung bakit nila natuklasan ang tungkol sa aking ama ay nung isang beses, ito ay labis na high sa gamot. Nagkaroon ng komosyon sa aming lugar. Hindi ko alam ang tunay na punot dulo, pero isa ang aking ama na nakikipaghamon ng pisikal na away laban sa kanyang mga kaibigan o mga taong naroroon. Malakas na bagsak ng katawan na tumama sa mesa hanggang sa sahig. Ang tunog ng suntok at sigaw ng mga kaaway ng aking ama habang nangyayari ang ganoong komosyon. Marami mang umaawat pero sa lakas ng katawan ng aking ama, hindi siya mapigilan. Hanggang sa ang komosyong ito, nadatnan ng mga awtoridad. Kasama siya sa mga nahuli at nagpositibo sa droga na naging resulta na nahatulan siya ng 6 na buwang rehabilitasyon sa unang pagkakataon.
Ang akala ko, makakatulong ang ilang buwan niyang rehabilitasyon upang siya ay magbagong buhay, na mabigyan siya ng bagong direksyon patungo sa tama at tuwid na daan. Ngunit, panandalian lamang ito sapagkat hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na gumamit siyang muli nito. Dahil wala kaming patnubay ng mga magulang, ako na ang umako ng responsibilidad sa dalawa kong nakababatang mga kapatid, maging ang pag-aasikaso sa mga gawaing bahay at ang pagluluto ng pagkain kapag binibigyan ako ni nanay ng pera hinggil dito. At kahit na nagbibigay ang aking ina, madalas pa rin kaming nakakaramdam ng gutom, kaya hindi ako naging kampante na dumepende lamang sa kanya. Kaya naman, matapos ang oras ng pasok sa eskwelahan, ako ay nagsimula na rin ng maaari kong pwedeng pagkakitaan. Iyon ay ang pagbobote o ang pamumulot ng mga basura na maaari kong ibenta sa junk shop. At sa junk shop na ito, nakilala ko si Mang Ed na kanyang palayaw at pinaigsi mula sa pangalan niyang Eduardo, na tumayo at kinikilala kong isang tagapayo. Si Mang Ed ay isang matandang lalaki na walang asawa at pamilya. Nung una niya akong nakita, "Oy boy, anong laman ng sako mo?" Tanong niya sa akin nung ako ay nagtungo sa kanyang junk shop. "Mga ilang pirasong basyo po ng bote," marahan kong sagot. "Halika, tulungan mo ako dito sa kariton. Isalansan mo yung mga papel, bote at lata. Pagkatapos mo dyan, aabutan kita ng pambaon mo," utos niya. Nung marinig ko iyon, hindi ko mapigilang magalak dahil kahit ilang piso iyon. Malaking tulong na iyon sa akin, kaya naman dali-dali ko itong ginawa at tinupad niya ang kanyang sinabi. "O eto para sa araw mo," maigsing wika ni Mang Ed. Ang mahawakan ang papel na 20 pesos ay tunay na nagbigay ng labis ng ngiti sa aking labi dahil meron akong ipambibili ng bigas para isaing. Ang pagkaing hindi galing sa katawang ibinenta ng aking ina, na hindi galing ang perang iyon sa mga lalaking kanyang pinasarap, dahil labis na labag sa puso at isip ko na ito ang kanyang trabaho. Sa aking palagay, hindi ito tuwid at tamang pamamaraan upang mabuhay. Na isa ang aking ina sa halimbawa na kapag nariyan ang unos, kakapit siya sa patalim, na kahit na maraming marangal na pwedeng panghanap buhay, ito ang kanyang pinili. Kaya naman, labis ko itong kinasusuklaman. At magmula noong ako ay maaari ng kumita, hanggat maaari, sinisikap ko na bumili ng pagkain naming magkakapatid na hindi galing sa kita ng aking ina. Hindi rin kasi siya magandang halimbawa, lalo na sa kapatid kong babae, na ayaw ko na matulad siya sa aming ina, na ayaw ko na iyon din ang landas na kanyang tahakin, na ayaw ko na ganoon din siya mag-isip dahil batid kong maraming paraan at hindi lamang ito limitado. At labis kong ikinahihiya ang mga magulang namin dahil hindi magandang huwaran, kaya naman sinisikap kong hindi kami magkakapatid na matulad sa kanila. Marahil hindi natutulog ang Panginoon dahil siya ang naging tulay upang makilala namin si Mang Ed. Na madalas na akong nagpupunta sa kanyang junk shop at dito ako nakahanap ng maayos na pwede kong pagkakitaan simula pa lamang noong ako ay grade 2. At kapag walang pasok sa eskwelahan, dito kaming magkakapatid ginugugol ang aming mga oras buong araw. Kahit na sila ay maliliit, nauutusan na din sila gaya ng pagwawalis, pagkuha ng tubig o ang simpleng pagbabantay kung merong darating na tao na nais magbenta sa junk shop. Dito din kami nakakagawa ng mga takdang aralin sa tulong din ng turo ni Mang Ed. Bukod sa pagiging alalay sa kanyang junk shop, marami ding kaalaman si Mang Ed sa pagkukumpuni mula sa mga sirang gamit. At isa sa mga kaalamang ito ay ang pag-welding na ako ay kanyang tinuruan. Kung ako lamang ang papipiliin, mas nanaisin kong hindi pumasok ng paaralan, na hindi mag-aral. Ngunit, pinayuhan ako ni Mang Ed na kung nais kong umangat sa aking buhay para sa aking mga kapatid, kailangan maging magandang halimbawa ako sa kanila na makatapos man lang kahit sekundarya. Sa payo niyang ito, kahit hindi ako matalino sa akademiko, sinikap ko pa ring makatapos ng sekundarya.
Sa tulong ng paggabay at pagturo sa akin ni Mang Ed, nagkaroon ako ng ideya hingil sa trabahong nais kong pasukin. Maraming taon akong nagkaroon ng kasanayan sa pag-welding, kaya naman madali ito para sa akin. Kasabayan nito, nagkaroon din ako ng karanasan na gumawa at magkabit ng mga bintana, gate, bakod at iba pa na maaaring i-welding. At ang kaalamang ito ay naipasa ko din sa bunso kong kapatid. Nung ako ay nakatapos ng sekundarya, mas marami akong naging proyekto hingil dito at siya ang katukatulong ko. Batid kong hindi ko kayang suportahan ang sarili ko upang ipagpatuloy ang pag-aaral sa kolehiyo, kaya itinoon ko ang aking atensyon upang ang dalawa kong kapatid ay makapag-aral hanggang sila ay makatapos. Sa mga panahong ding ito, kahit na kumikita ako ng kaunti, ang aking ina, mas piniling ipagpatuloy ang kanyang pagbibigay aliw, imbes na tumayo bilang aming ina. At ang kanyang kinikita ay pang sarili na lamang. Dito ko naisip, marahil, nung una pa lang, ayaw niya sa amin, na napipilitan siyang buhayin kami noong mga maliliit pa kami. Marahil, itinuloy niya ang kanyang pagbubuntis sa amin sa pag-aakalang mababawasan ang kanyang kasalanan. At nung ako na ang sumalo ng lahat ng gastusin, pinabayaan na kami ng aming ina. Umalis din kami sa puder ng aking ama dahil bukod sa potensyal na peligro at kapahamakan na maaari din kaming madamay sa kung anuman ang kanyang ginagawa, lalong-lalo na ito ay ilegal, na baka buhay pa naming magkakapatid ang mawala kung patuloy kaming maninirahan sa iisang bubong. At lalong-lalo na, mahihinto na rin ang kanyang pisikal na pang-aabuso sa amin kapag hindi kami nakakapagbigay ng pera sa kanya. Ilang taon matapos naming bumukod na magkakapatid, nabalitaan namin na sumalakay ang mga awtoridad sa aming lugar laban sa mga nagbebenta at gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Nagkaroon din daw ng ilang beses na palitan ng putukan ng mga baril mula sa mga magkabilang panig. At ang resulta na hindi na nakakagulat na isa ang aking ama sa mga naaresto nito, na nahatulan siya ng maraming taon ng pagkakakulong. Nung marinig ko ang balita hingil dito, sa isip ko, sa wakas, tunay nang malaya kaming magkakapatid. Na sa wakas, nabawasan ang taong tulad niya. Na sa wakas, ako ay matatahimik dahil wala nang gagambala pa sa aming buhay. Sa paglipas ng panahon, ang balita naman sa aming ina ay mayroon ng bagong kinakasama at paminsan-minsan ay nakakausap namin siya. Lumipat din siya sa ibang lugar kung saan ang probinsya ng lalaking kasama niya. Masaya na ako kahit papano para sa kanya dahil natagpuan niya ang lalaking magpapatigil sa kanyang trabaho at sana patuloy ang kanyang pagbabagong buhay. At dahil ang oras ay hindi tumitigil, dumating ang araw na ang aking kapatid na babae ang kauna-unahang nakatapos sa amin ng kolehiyo. Sa totoo lang, hindi ko mapigilang mapaluha nung makita ko siyang nagmarcha sa entablado habang nakasuot ng itim na toga. At hindi ko mapigilang sabihin sa sarili ko na nakayanan ko ang mga pagsubok, na nakayanan kong buhayin ang mga kapatid ko sa mabuting paraan, na naituwid ko sa tamang landas ang buhay naming magkakapatid, na hindi hadlang ang kahirapan upang makamit ito. At syempre, hindi ito magiging posible kung walang kooperasyon ng mga kapatid ko. Hanggang sa tuluyan ng bumagsak na tila parang ulan ang aking mga luha nang sinabi ng kapatid ko na, "Kuya, maraming salamat sa bayakap sa akin." Hindi ko mailarawan ang tuwa nung marinig ko iyon, na para akong isang ibon na lumilipad sa mga ulap sa saya. Sa ngayon, nasa 3 taon naman sa kolehiyo ang aming bunsong kapatid. Ilang taon na lang ang gugugulin at siya ay makakatapos din. Sa nalalapit niyang pagtatapos at sa oras na mangyari ito, ang bago kong layunin sa buhay ay ang humanap ng taong maaari kong makasama panghabang buhay. At habang hindi pa ito nangyayari,
Kasalukuyan kong inaalagaan si Mang Ed na ngayon ay labis ng mahina. Na palaging ginagawa at tinatandaan ang kanyang mga habilin hingil sa kanyang junk shop. At ako ang kanyang pinagkatiwalaan marahil sapagkat batid niyang papahalagahan ko ito dahil sa kanyang tulong at ang junk shop. Nagkaroon ng magandang kulay ang buhay naming magkakapatid. Panglimang video. Kung ang isang tao ay kilala ako, maririnig mo sa kanilang komento na ako ay mabait na kaibigan at maayos na tao. Walang tinatapakan, madaling pakisamahan, at meron din akong busilak na puso. Kung meron man nangangailangan ng tulong, hindi ako magdadalawang isip na kumilos at tumulong. Subalit, kung ang isang tao ay hindi ako kilala, halos lahat sila ay pare-pareho mong maririnig ang komento nila, lalo na sa unang impresyon ay ako ay nakakatakot, matapang, lapitin ng gulo, kumbaga bad influence o BI sa mga kabataan, na pwede mo din akong mapagkamalang isang basag ulo o di kaya'y leader ng isang gang. Sa kadahilanang ang itsura ko ay napaka-brusko, matangkad din ako at meron isang mahabang peklat sa aking muka na nakuha ko sa isang aksidente nung ako ay bata pa lang. Yung pagkakatahi ng sugat ko ay hindi masyadong kagandahan at yung peklat na ito mula sa aking kaliwang kilay papunta sa kanang pisngi. Hindi pa nakakatulong yung malaking pangatawan na pinaghalong taba at muscle kaya ang laki ko tingnan, na tila ba isang siga. Sa mahabang peklat na iyon sa aking muka, halos lahat ng nakakakita nito, takot agad ang kanilang mararamdaman. Hindi pa dyan nagtatapos dahil sa oras na ngumiti ako, takot at kaba agad ang papasok sa isip mo dahil maihalin tulad mo ito sa mga nakakatakot na psychopath movie thriller na mga villain na gumaganap sa naturang pelikula. Sa madaling salita, isa akong mukhang halimaw. Dahil sa panlabas kong anyo, kitang-kita ko at pansin na pansin ang mga taong umiiwas sa akin. Halimbawa, pag naglalakad ako sa labas ng aming bahay sa may kalsada kapag makakasalubong mo ako, sigurado akong ikaw ay mapapagilid, aatras at iiwas. Iilan lang ang mga taong nangahas na kilalanin ako, mga tipong curious, mga likas na matapang. Gaya nga ng sabi ko sa oras na nakilala mo ako, madali naman akong pakisamahan. Isa din itong dahilan kung bakit ni minsan hindi rin ako nagkaroon ng kasintahan. Mga babae na mismo ang kusang lumalayo sa akin, hindi nga nila ako matingnan sa aking mga mata. Kaya naman paano ako makikipag-date kung wala din naman ang may nais? At dito ako nakapagdesisyon na isuko na lamang ang pangarap ko na makasal. Naisip ko na hindi naman ito gaanong kaimportante sa akin kaya hindi ko na ito pinagtuunan ng pansin o ginawang isang malaking bagay para sa akin. Nagsimula ang paglayo sa akin ng mga tao nung ako ay naaksidente nung kabataan ko. Lalo na nung bago pa ang tahi at kitang-kita ang sinulid. Kaya hindi ito kaaya-ayang tingnan. Dito na din ako nagsimulang mag-isa. Nahiya sa itsura ko na ako na mismo din ang umiwas. Kaya hindi ko rin alam kung paano makisalamuha sa ibang tao. Madalas akong nauutal at natatameme na inuunahan na pati ng hiya. Kombinasyon nito at pati ng itsura ko, kaya batid kong mababa ang aking tsansang magkaroon ng karelasyon. Hindi ko tuloy mapigilan na maawa sa sarili ko. Na tila ba nung nagbuhos ang Panginoon ng kamalasan at kapangitan, mukhang sinalo ko na lahat. Hay, kahit na puro kamalasan, meron namang itinira sa akin ng Panginoon. Meron akong talento sa pagluluto. At dito sumubok akong maghanap ng trabaho sa mga kainan. Sa tingin ko, perpekto itong trabaho dahil sa loob ako ng kusina dahil ang kusina ay nakatago. Subalit, nakailang apply ako sa mga kainan, ngunit maraming dahilan ang mga may-ari na sinasabi upang hindi ako tanggapin, na sa tingin ko, sila ay natatakot sa akin. Nakakalungkot dahil sa tingin ko, isa itong perpektong trabaho para sa akin ngunit wala naman akong sapat na pera para magbukas ng sarili kong kainan. At sa tuwing nakakatanggap ako ng kabiguan, ipinagdadasal ko na lang na sana merong dumating sa aking swerte. Hanggang sa may sinabi si tatay na merong naghahanap ng matadero sa palengke na nagbebenta ng baboy. Tinanggap ko ito dahil mas okay na kaysa naman maging tambay at inutil. Sa totoo lang, nagulat ako dahil yung trabaho kong ito,
Hindi alintana ng mga tao ang itsura ko, na kahit buong maghapon akong nagtataga o naghihiwa ng baboy, na tila ba ganito ang itsura ng mga matadero na bagay sa itsura ko. Walang nahiya na kausapin ako na kalahating kilong liempo, 1 kilong pork chop, 1 pata at iba pa na kanilang mga nais na bilhin. Sa katunayan, dito ko naranasan na maraming kausap kahit na saglit lamang ito. At sa katagalan, nagustuhan ko na din ito. Kaya naman gustong-gusto ko ang trabahong ito. Dito na ako nakaramdam ng kasiyahan. Pakiramdam ko, unti-unti akong tinatanggap ng mga tao. Lumipas ang panahon, meron akong isang mamimili na matandang lalaki. Pagkatapos niyang bumili ng baboy, pagtalikod niya para umalis na, habang ako ay may kinuha sa harap, nakita ko ang matanda na madudulas dahil madulas at basa ang sahig. Ako naman, parang kidlat ang bilis kong kumilos o reflex para maiwasang tuluyan siyang bumagsak sa sahig. Nahawakan ko ang kanyang damit at yung bagsak niya hindi ganoon kasakit at wala siyang natamong sugat o bali sa buto. At nabitawan ko ang 2 kilong laman ng baboy na nalaglag sa maduming sahig. Kaya naman itinapon ko ito dahil hindi na rin naman iyon mabibili. At binayaran ng matanda ang baboy na itinapon ko dahil sabi niya, mas mura pa din ang presyo noon dahil kung sakaling siya ay maospital, mas malaki pa ang kanyang magagastos. Maraming salamat iho, wika niya. Salamat din po sa pagbili ng baboy, sagot ko. Matapos ng pangyayaring iyon, ang matandang lalaki na nakilala kong Mang Karding ay palaging bumabalik sa pwesto ko sa palengke, 1 beses sa 1 linggo. Nagkakausap kami kahit sandali sa tuwing siya ay bumibili. Lumipas ang ilang mga buwan, inaya ako ni Mang Karding na kumain ng hapunan sa isang restaurant. Gusto mo bang samahan ako na kumain sa labas? Paanyaya niya sa akin. Hindi ko maitago ang aking ngiti sa mga labi na parang bata na binigyan ng tsokolate. Talaga ho? Opo naman. Masaya kong sagot. Sa totoo lang, ang saya-saya ko nung inimbitahan niya ako. Nasabik ako na magpunta sa isang restaurant at nagsuot ng pinakamaayos kong damit. Nagtungo kami sa isang Chinese restaurant at nagkwento siya sa mga bagay-bagay at pati na din tungkol sa sarili niya. Kung saan siya lumaki, naging trabaho niya at sa mga bansang napuntahan niya. At ganoon din ako, kasama na din kung paano ko nakuha ang aking malaking peklat sa muka. Naglalaro ako kasama ng aking mga pinsan ng habulan. Sa sobrang bilis kong tumakbo at nakikipaghabulan, nasagi ko yung salamin at bumagsak ito sa akin. At sakto naman na humarap ako at bumagsak sa ulo ko yung parte ng salamin na humiwa ng muka ko. Habang nag-uusap kami, hindi ko maiwasang magbitaw ng mga biro na nagpatawa ng malakas kay Mang Karding. At sa totoo lang, sa sobrang saya ko ng mga sandaling iyon, ang daldal ko na parang daig ko ang tsismosa sa kanto. Hindi ko alam na komedyante ka pala. Pinasaya mo ako ngayong araw na ito. Sambit niya. Pasensya na po kung sobrang daldal ko ngayon. Hindi madalas na nangyayari ito sa akin na meron akong kausap. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin. Sagot ko. Dito na niya tinanong kung meron akong nobya o kasal na. Pero iling lang ang naisagot ko. At ikinuwento ko din sa kanya na kahit kailan, hindi pa ako nagkakaroon ng nobya dahil sa itsura ko at walang babae ang nangahas na tingnan ako sa mata dahil palagi silang inuunahan ng takot. Parang imposibleng paniwalaan. Palabiro at mabait na tulad mo, walang ni isang babae ang nangahas. Hindi nila alam na swerte sila sa'yo. May trabaho ka na at nakapagpundar ka pa ng sarili mong pwesto sa palengke na alam kong matagal mo din iyong pinaghirapan. Sagot niya at biglang natulala. Huwag ka mawala ng pag-asa dahil sa kabaitan mo, darating din ang babaeng para sa'yo, dagdag niya. Salamat po at magbilang anghel po sana kayo. Tugon ko. At iyong gabing iyon ang isa sa hindi ko malilimutan at kami ay naging magkaibigan. Matapos ang hapunang iyon, bumalik siya ng ilang linggo. Pero makalipas lamang ang halos na 2 buwan, hindi na siya bumalik. Bigla ko siyang na-miss. At kasabayan nito, nag-alala ako na baka meron nang nangyari sa kanya o maaring lumipat na siya ng tahanan
o maaaring sa iba na siya bumibili ng baboy. Kung ano man ang dahilan, wala naman akong magagawa kundi mag-isip ng kung ano-ano. Kasabayan nito, meron akong bagong customer sa pagkakataong ito, siya ay babae. Hindi lang basta babae, kundi isang magandang babae na bumili ng 2 kilong baboy. Isa siyang kasambahay na bumibili ng paninda ko kada linggo. Ang nagustuhan ko sa kanya, nung unang punta niya, ang aming titig ay nagtagpo. Siya lang ang unang babae na tiningnan ng maigi ang mukha ko, mata ko at peklat ko. Pero hindi takot ang kanyang reaksyon, kundi nakita kong bahagyang ngumiti ang kanyang labi. Dito pa lang tumibok na kaagad ang aking puso. Kaya sa tuwing alam kong darating siya, maayos akong magdamit at kapag magsasalita na siya, hindi ko mapigilan na mautal dahil labis akong kinakabahan. At nung ilang balik niya, dito na ako sumubok na magbitaw ng biro. At sa unang pagkakataon, narinig ko na parang tunog ng chorus ang kanyang pagngisi. Simula noon, hindi na siya maalis sa isipan ko, kaya kapag hindi siya nagpupunta sa pwesto ko, hindi ko mapigilan na hindi mag-isip kung kamusta na ba siya. Pero masaya na din ako dahil meron akong suki at madalas ko siyang bigyan ng extra sa tuwing bumibili ito. At sa tuwing bumibili siya, palagi na akong nagbibiro para marinig ang tawa niya. Hanggang sa kalauna napansin ito ng mga ibang tindero na may gusto ako sa babae. At sila din ang nag-udyok sa akin na ayain ko siyang lumabas. Noong una, nakailang tanggi ako dahil puro negatibo ang nasa isip ko. Na baka matakot lang siya, na baka hindi na siya bumalik. Pero sabi nila, hindi ko malalaman ang sagot kung hindi ko susubukan. At nung dumating ang araw na bumalik siya, nakita ko ang mga katabi kong tindero at tindera na kinindatan ako na senyalis na ayain ko siyang lumabas at kunin ang kanyang numero. Sa gulat ko, pumayag siya hindi lang ibigay ang kanyang numero, pati na din sa aking paanyaya. Sa unang pagkakataon, naranasan kong may ka-date at textmate. At sa mga lumipas na panahon, naging opisyal kaming magkasintahan. Hindi ko maiwasan maging balisa kapag nagiintay ako ng text niya. Nakinikilig na ganito pala ang pakiramdam ng may isang karelasyon. Dito ko din napansin na mas madali para sa akin ang magsulat ng mga salita sa text kaysa ang sabihin sa bibig dahil hindi ako nakakaramdam ng pagkahiya. Sa bawat araw na nagdaan, masaya, maaliwalas at puno ng pagmamahal. Kaya nung aming unang anibersaryo bilang magkasintahan, dito ako nagdesisyong mag-propose sa kanya. At sumagot naman siya ng oo. At dahil nasa probinsya ang kanyang pamilya, na plano naming puntahan at bisitahin, nais daw niyang ipakilala ako sa kanyang amo dahil hiniling nito na makita ako, ang lalaking papakasalan niya. At inimbitahan niya ako na magpunta sa bahay ng kanyang amo dahil doon daw kami pupunta ayon sa utos nito. Noong araw na nagpunta kami sa bahay ng kanyang amo, laking gulat ko nang makita ko ang kanyang amo ay walang iba kundi si Mang Karding. Kwento niya, sayang naman ang isang lalaking tulad ko na mabait at masipag, hindi makakatagpo ng babaeng para sa akin. Hanggang sa nakita niya si Mabel, ang kanyang kasambahay na mabait at may busilak din na puso, na sa tingin niya, bagay na bagay kaming dalawa. Kaya inutusan niya si Mabel na bumili ng baboy sa akin. Sa pwesto ko lamang siya bibili ng baboy, na hindi siya may hirapang hanapin ang pwesto ko dahil sa itsura at brusko kong katawan. Ngunit hindi niya sinabi kay Mabel na kilala niya ako at hinayaan niya kaming dalawa na mismo na matagpuan namin ang isa't isa. At nung ibinalita ni Mabel sa kanya na nag-propose ako, dito niya lang inamin sa kanya ang totoo. Nagalak si Mabel at nagpasalamat. At ako ay ganoon din. Nagpasalamat kay Mang Karding bilang kupido naming dalawa. Maliit lamang na bagay iyon, wala naman akong ginawa. Wika ni Mang Karding sa akin. Niyakap ko si Mang Karding habang ako ay lumuluha. At bigla niya akong tinapik dahil napahigpit ang pagkakayakap ko sa kanya habang ako ay labis na nagpapasalamat. Lumipas ang panahon
Kasal na kami ni Mabel at siya ay nagtatrabaho pa din kay Mang Karding. Pero sa gabi umuuwi siya sa aming tahanan. At paminsan-minsan, nagpupunta ako sa bahay ni Mang Karding para bisitahin siya. Na hindi lang isang anghel, kundi naging tunay at malapit kong kaibigan magpakailanman. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!